Dito tayo mga kababayan sa War Awards dito sa Kongreso, dito sa Kamara at saka dito sa Senate. Yan, palakpakan mo natin. Tawanan mo na pala. Mali. Ito po mga kababayan alam mo natin sino ang nasa Kamara, si Levisti at saka panat niya kay Romualdez at sa iyong anak ni no. Panat niya kay Ralph Ricto at sa anak. Yan. Yun War of Words dyan sa Kamara. At dito na naman tayo. Ito, pag-usapan natin ito mga kababayan. Itong idol ko, Senator Rodante Marcoleta. Yan. Ito ang gira nila sa mga paninindigan. Yan, palakpakan natin mga kababayan. Patungkol dito dito talaga sa Blue Ribbon Committee, dito talaga ang issue nila, yung report nila sa kanilang committee report. Yun. Tapos, ang ginagawa talaga dito ni Ping Lacson, partial. Bakit magkaroon ng partial? Pero dito mga kababayan, bago natin pakinggan itong sasabihin nito ni Marcoleta, ito lang ang reaksyon mo dito Napapanood ko na to Habang pinapaliwanag ni Senator Marcoleta kung bakit hindi siya na pumirma, at narinig rin natin kung paano ipaliwanag ni Ping Lacson, talagang pareha silang nagmamatigasan. Dahil pagpakinggan mo si Marcoleta, totoo naman talaga, tama naman yung version ni Senator Marcoleta. At itong version, hindi naman sinasabi kung bias ako At itong version na naman ni Ping Lacson, parang may tinatakpan. Bakit? Sa dami-dami gustong hihilahin ni Senator Marcoleta patungkol sa investigasyon dyan sa Blue Ribbon Committee o dyan sa flood control sa Blue Ribbon Committee. Gusto sana ni Marcoleta na mahila yung 18 Marines. Diba? Pero may napatawag bang investigasyon? May napatawag bang pagtatanong patungkol doon sa 18 Marines dyan sa Senado, di ba? Walang nangyari. Ang nangyari kasi, kung nasusundan yung mga kababayan, naglalabas pa ng statement si Ping Lacson patungkol sa investigasyon niya patungkol kay Senator Marcoleta. Dito natin makikita mga kababayan na iisa ang pattern dito. Basta, hindi ito si Marcoleta, hindi naman to nagsasabi na sinasalungat niya yung administrasyon. Itong tamang proseso lang ang gusto niyang gagawin. Pero anong ginawa nila? Si Marcoleta, paimbestigahan. Itong 18 Marines pinaimbestigahan. So, ibig sabihin, itong pagtatakip ito dito sa issue ng flood control, iisa ang pattern. Kung sinong taong tumindig at maninindigan laban dyan sa issue sa flood control, sila yung taong gustong paimbestigahan. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Anong kahinanatnan itong administrasyon na to? Totoo pala yung sinasabi ni Congressman Igay Irisi na sa administrasyon na ito walang makukuhang hustisya. Diba? So, ipagpatuloy natin itong mga kababayan. Pakinggan natin itong sinasabi dito ni Marcoleta, Mr. Rodante.
ng mga proyekto sa DPWH ay basihan ni Senator Lacson ng pagpapaimbestiga sa akin. Hindi ba't halos dapat ng mga senador ay imbestigahan na rin? Ayon mismo kay Senator Lacson noong nakaraang taon, Setyembre yata yun, Ginoong Pangulo, halos lahat daw ng mga senador noong 19 Congress ay nag-insert ng allocation projects ng 2025 national budget na nagkakahalaga ng kumulang 100 bilyong piso bawat individual. Ngunit ang ating tagapangulo, kayo po, Ginoong Pangulo, pamismo ang dumipensa sa mga senador at sinabing, I would like to make it clear that whatever budgetary amendments the senators propose, the money for these projects do not in any way go through the Senate or the senator, as some of our kababayans think. It goes directly to the implementing agencies under the executive department. Sa dinami-dami ng mga pangalang nakaladlad sa kontrobersyang ito, ang ilan pa ay tila maingat na iniiwasan ng ating chairman at hindi man lamang nabanggit ng direkta kahit paulit-ulit nang iniuugnay ng mga naglutangang testigo at ilang beses nang naidawit ang mga sinumpaang salaysay, sa mga sinumpaang salaysay. Talaga namang pilit na isinasama ako sa kanyang naratibo. Masyadong halata naman ito, Ginoong Pangulo. Ako na ngayon ang pinagtutuunan niya ng pansin. Dahil ba sa ako lamang ang nagsasabi sa kanya na gawin niya dapat ang trabaho niya, Mr. President? Ang hangarin ng chairman ay katotohanan na transparency, bakit tila naging targeted ang kanyang patama sa pumupo na sa kanya? Bakit hindi siya manindigan o bakit hindi niya matindigan na mismong ombudsman na nga ang nagsabi ng kanilang kakasuhan, si Speaker Martin Romualdez? Niya ay walang talagang kinalaman o sadyang pikit ang kanyang mga mata sa isinisigaw ng lohika. Sadya at na talagang nagbago na ang ating kasamahan. Nasaan na ang tapang ng dating Chief PNP na habulin ang mga nagkasala sa bayan? Kung itong issue nga na patungkol sa paglimas ng ating national budget ay kanyang iniiwasan at ipinagpapaliban ng matagal, ngayon gusto niyang puntahan ng umunoy breakdown ng mga proyekto para malaman kung may mga ghost projects sa mga ito. Paraan lamang niya ito upang maipilit ang kanyang naratibo laban sa akin, Ginoong Pangulo. Hindi na po ito paghahanap ng katotohanan. Ito ay pagpapalutang ng duda sa pamamagitan ng isang palabas. Itong ganitong pailalim na pag-atake, Ginoong Pangulo. Nakita na natin ito nang siya ay sadyang nagpakalat ng isang splice o pinagtagpi-tagping video ng aking mga pahayag upang baluktutin ang tunay kong sinabi at linlangin ang publiko tungkol sa aking posisyon. Malinaw nang may pagtatangkang sirain hindi lamang ang aking pangalan kung hindi pati ang aking kredibilidad bilang lingkod bayan. At ngayon, tila inuulit na naman ang parehong taktika mula sa isang manipulated video noon hanggang sa mga pahapyaw na slide na naglalaman ng hindi kumpletong dokumentong ipinakita niya kahapon. Pareho ang pamamaraan. Magtatanim ng duda, magpapakalat ng kasinungalingan, at lilikha ng maling impresyon laban sa akin sa halip na harapin ang tunay na issue. Nakakalungkot pa na manggagaling ang mga gawang ito sa isa sa atin sa kapulungan ito. Hindi lamang nakalulungkot kundi nakagigimbal. Isipin sapagkat sila po ay binoto ng ating mga mamayan para gumawa ng mabuti para sa ating bayan. At mas lalong nakadidismaya pa, Ginoong Pangulo, na sa halip na gamitin ang kapangyarihan ng Senado upang papanagutin ang makasalanan at hanapin ang buong katotohanan, ginagamit ito ng ilan bilang kasangkapan sa pagtitibag laban sa mga hindi kayang patahimikin at pigilan. Yun. Kaya sinasabi ko dito mga kababayan, ito ang mga template nila, ito ang mga pattern nila. Para ka bang, kumbaga, mapipilitan kang pumigil dahil ipipressure ka. Instead na ikaw ay kusang loob na matukoy itong isyo, paano ba tiyo?
Ito ang battle cry ng administrasyon nga masupil itong korupsyon. Ito ang kanilang sinasabi nila na ito ang legacy dahil ang mismong presidente ang pasimuno dito pag-imbestiga. Pero kitang-kita mo dito sa investigasyon nila, labong-labo. Mahalata dito sa mga kasamahan nila na lumalabo. Kaya umaalba ito si Senator Marcolita. Parang lumalabo na to. Dito tayo sa malinaw. Pero ano ginagawa nila? Si Marcolita ang mali. So bakit ako pipirma sa isang partial report kagaya ng aking pinahayag kahapon? Ang partial report ay unfinished report. Wala pong sinasabi na ang ating mga tuntunin ay kinakailangang magpahayag ka o mag-report ka ng isang partial report. Dito po mga kababayan na kung napakinggan ninyo ang sagot dito ni Ping Lacson, ginawa niyang partial dahil pag ibuo daw, napakarami. Biro mo yung partial report lang, umabot daw ng 400 pages. Ginoong Lacson, kahit pa umabot ng 10,000 pages, basta tama yung mga report mo at sang-ayon doon, walang problema. Ikaw man lang nag-isip dyan na sa dami-dami pa naman. Natural. Marami kasing ebidensya. Hindi pa nga natukoy lahat. Kaya binigyan mo ng partial. Ito nga ang kinakatakot nila. Dahil pag halimbawa magbigay ka na ng partial, may report ka na, yung mga taong hindi kasali doon, hindi nabanggit doon, pag hindi mo na ituloy, wala na, serado na ang kaso. Ito ang sa pananaw ko, ang hindi nagustuhan dito ni Senator Marcolita. At tama-tama naman, palakpakan natin. Report, hindi pa final report. At paano po tayo magkakaroon ng final report, Mr. President, kung hindi po niya itutuloy ang mga dapat na ginawa niyang pagdinig? Napakarami po ang dapat na ipatawag, gaya po ng aking ipinag-privilege speech ng mga nakaraan, Mr. President. Ngunit ayaw niya talagang tawagin ang mga taong ito. Ilabaga, meron siyang pinagtatakpan talaga. Taong bayan na po naghihintay, Mr. President. Hindi ba ang taong bayan ang pinagsisilbihan natin? Correct po. Ginoong Marcolita, correct. Kaya nga, ikaw nga ay binoto ng tao dahil sa paningin namin, sa pananaw namin, ikaw ay malaking tulong. At ito po mga kababayan, bakit ito takip ng takip dito sa admin itong si si Lacson? Naalala nyo mga kababayan, itong si Lacson hindi naman to tumatakbo sa independent, parang sa alyansa yon, kasama sila si Tito Sin, di ba? Natural, may utang na loob yun. Bayad utang yun, kaya niya yung ginagawa. Iba kasi yung mangungutang mga kababayan, mapipilitan ka talagang magbayad dahil utang yun eh. Pero hindi ka nangungutang, kusang loob ka lang, hiningi mo sa mga tao, deklarar ka na lang yung isusurrender mo sa kanila ang yung sarili para ka mapagkatiwalaan. Genuine yun. Pero pag sumakay ka para makaroon ka din, utang yun. Kaya mahirap yun makaahon. Hindi yun. Susunod din yun. Susunod. Dalawang ilog yung pinamangkaan yan. Diba? Ganda yung dalawang ilog dahil pag malakas yung alon, doon tayo sa ilog. Pag bumahamaan, doon tayo sa dagat. Dalawang ilog pala yun, dalawang dagat, ilog at dagat, dalawang pangingisdaan. Ilog at saka sa dagat.
tinitingnan siyang mas mataas sa taong bayan, Mr. President. Palagi niyang sinasabi, hindi ko raw po naiintindihan ang interparliamentary courtesy. Mabigat na paratang, Mr. President. Sinabi ko nga po kahapon ang interparliamentary courtesy ay kinapapalooban ng dalawang kapulungan, ang Kongreso at saka ang Senado. Paggagalangan sa bawat chamber. Ngunit bakit po itinatanghal niyan ay galang natin ang kabilang chamber, ngunit tayo mismo dito sa ating sariling bulwagan ay hindi ko nakikita ang tunay na paggagalangan. Yun! Ginagalang, totoo nun. Ginagalang mo yung ano. Tapos dito sa sarili mong pamamahay, wala kang galang, wala kang kagalang-galang sa mga kasama mo. Doon ka sa kapitbahay mo. Naku po. Naku po. Pursay talaga. Tuwang ko ba yung paano ito babawiin ni Ping Lacson? Ginoong Pangulo, kailangan ba nating munang igalang ang ating kapitbahay, Yun. pero hindi natin igagalang mismo ang miyembro ng sarili nating pamilya? Yun oh. Dito susukatin kung sino po ang merong dalawang standards. Nasabi ko po kahapon, bakit hindi ko babaliwalayin ang konsepto ng interparliamentary courtesy kung yung pong mga taong binabanggit sa napakaraming mga testimonya ng tinawag nating mga witnesses at mga resource persons ay tumutukoy sa mga taong ito. Gagamitin pa natin yon samantalang sinabi nga natin nilimas na nga ang pera ng bayan. Gagamitin mong pagtatakip dahil sa paggalang sa interparliament. Yun. Ginawang escape yun. Yung interparliamentary courtesy. Para slight lang yun na. Ayoko yun. Ayoko yung ipatawag. Dahil parang kumbaga nahiya ka. Nahiya ka doon sa kabila. Pero doon sa sarili mong pamamahay, wala kang hiya. Sa unang-una pa lang, sila nang hindi gumalang sa mga taong bayan na pinaglilingkuran natin. At sa kanya pong interview kaninang umaga, nabanggit niya, ako po'y wala na raw sa hulog. Hindi ko raw po maintindihan na tumayo siya dito at sinabi niya na ayaw muna niyang sumagot. He cannot yield to the floor until and unless the partial report has been signed by the majority. Nagpakapalan na lang talaga siya ng mukha para mapagtakpan ang kanyang amo. Ginoong Pangulo, ayaw niya talagang ituloy ang pagdinig sapagkat gagawin niyang kondisyon na kinakailangan muna na mapirmahan ang partial report. Saan ka naman nakakita ng ganong klaseng pangangatwiran? Ang sabi ko po, ngayon ko lang nakita ang very highly unusual na patakaran para sa kanya. Sabi ko nga po, kung sinabi niya mismo, ayaw ko magpa-interpolate kahit kanino, lalong-lalo na kay Senator Marcoleta. Diretsahan, Mr. President, tatanggapin ko yun. Ayaw niya bakit ko siya pipilitin? Ngunit kung gagawin niyang dahilan, kaya ayaw niya magpa-interpolate, sapagkat gagawin niyang kondisyon na kailangan mapirmahan muna ang partial report, ino-hostage niya ang taong bayan, Sir Speaker. Yun po ang hindi ko kayang tanggapin. Ano ito, takutan? Kaya niya ginawa yun? Kaipala, Mr. President, kaya pala siya nag-privilege speech. Hindi dahil sa meron siyang gustong sabihin, para ipakita niya yung kapirasong sulat na yon, may nakalagay. Yun, para magiging public documents. Kumbaga, reporting na niya. Kahit na pirmahan mo man o hindi pa nila ipalabas, pero ginamit na sa privilege speech.
Magulang rin, magulang talaga. Pero huling-huli, pero hindi kulong. Kung Marcoleta, 500. Yun po yung gusto niyang palabasin. Kaya ganito na po tayo ngayon, Ginoong Pangulo. Bakit ko pipirmahan yung partial report? Isa po sa hindi ko matanggap-tanggap do sa partial report ay yung isa sa kanyang mga rekomendasyon tungkol sa sino ang mga taong dapat na ipaghabla. Tingnan po ninyo, Ginoong Pangulo, doon sa kategoryang public officials categorized under recommendations for preliminary investigation, ang dami pong legislators doon. Pinangungunahan na po ni Saldico at marami pa pong iba. Sa mga intermediaries po, Mr. President, binanggit niya si Undersecretary Traigib Olaybar. Binanggit niya yung Maynard Ngu. Hindi ko po alam kung sino yung Carlin Villayap, J.Y. De La Rosa, Mrs. Patron, Lawrence Cruz, John Paul Estrada, Mark Tiksay, alias Peng. Pero wala po yung Yusek Adrian Bersamin na siya mismong naghayag sa plenaryo nung nagkakaroon po ng plenary debates na po sa ating budget. Siyang naghayag mismo sa pangalan ni Yusek Bersamin at ayon sa kanya, ni-name drop niya ang pangalan ng Pangulo. Sinabi rin po ni Saldico, yung 30 Tamarin Street na kung saan 1 billion ang nag-deliver ni Saldico. At ang tumanggap po noon ay si Yusek Jojo Cadiz. Napakabigat na akusasyon. Ginoong Pangulo. Napakabigat na, pero ayaw ipatawag. Dito mga kababayan, anong tawag natin dito? Cover up. Pagtatakip. Oh. Ginawang dahilan para hindi na matuloy. Diba? Ito ba si Marcolita? Nagsisilos ba to? Or nasaktan siya dahil napalitan siya ni Ping Lacson? Sa paningin ko, hindi. Dahil pag nasaktan pa ito, at siya ay parang nagsisilos siya na bakit siya napalitan, kung ako sakali, napalitan ako, gusto mo dyan, bahala ka dyan. Pero hindi nagmarka bahala ito si Senator Marcolita. Naghanap pa rin ito ng paraan nga matukoy dahil ang gusto ni Senator Marcolita na matukoy talaga kung sino ang ugat dyan sa iskandalo. Pero wala tayong magawa, Senator Marcolita. Ayaw ni Ping. Ping! Ayaw mo! Sa dapat na banggitin na intermediaries. Nasaan po ang pangalan ni former Speaker Martin Romualdez? Nilagay po niya doon sa classification ng public officials categorized under fact-finding investigation. Ang laki po ng diferensya ng fact-finding investigation sa preliminary investigation. Bakit po yung tinuturo mismo na mastermind, yung pa po yung nasa wala po sa preliminary investigation. Nasa fact-finding lang. Kaya pala nasabi ni Ping Lacson na walang mastermind. Kaya pala, walang mastermind. Kaya wala, hindi niya linagay. Paano balagay? Wala namang investigasyon. Parang nahiya doon sa kabilang bahay. May interparliamentary courtesy tayo dyan. Pero hindi siya nahiya sa mga kasama niya. Ay, nako, demokrasya. Mahal kong Pilipinas. Po ninyo yung mga lumabas sa mga dyaryo, sa mga periodiko, Ginoong Pangulo.
Billionaire News Channel dated May 5, 2026. Ombudsman, Romualdez umanong tinuturing mastermind sa controversial na flood control scandal. Politico.com dated May 5, 2026. With 56 billion in supposed kickbacks, Ombudsman tags Martin Romualdez as mastermind of flood control scam. Abante dated May 5, 2026. Ombudsman, Romualdez mastermind ng 56 billion flood control kickbacks. Oh, hindi yun nakikita, hindi rin narinig, hindi nabasa ni Ping Lacson yun. Kaya nakita ni Ping Lacson, ang nakita niya, walang mastermind. At dito lang po mga kababayan, ito po si Rene Bay. Salamat po, magkita-kita tayo sa sunod nating video. At mabuhay ang Pilipinas.